Pagton, amoy nakaka-joyful. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes, ganap ng Balansyado. o ika-5 sa ika-14 sa buwan ng Mayo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Senado nakatakdang mag-convene bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18. Senate President Alan Peter Cayetano kinumpirmang wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ang gulong stage, ang Senate incident hindi isinasantabi ng PNP at NBI. Itinuturong suspect sa Senate shooting kagabi, hindi empleyado kundi volunteer lamang ng NBI ayon kay Attorney Matibag. Halaga naman ang piso laban sa dolyar sumadsad sa napaka babang 61.64. Luzon at Visayas grid nasa red alert status hanggang mamayang gabi ayon sa Department of Energy. Pangulong Bongbong Marcos pinagutos ang 3 buwang suspension sa terminal fees sa PITX. Kalayan, Cagayan, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol. Aftershocks, ibinabala ng FIVOX. 3 mag-anak patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Nabotas. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, formal nang magkukonvene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18, ganap na alas 3 ng hapon. Ito ang kinumpirma naman ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos na matanggap ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, agad siyang sumulat kay House Speaker Bogie D para tiyakin na sila ay magkukonvene bilang impeachment court. Bahagi umano ito ng kanilang naisinapawi na ang mga pangamba ng pagpapalit ng liderato sa Senado ay upang i-delay ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Narito ang tinig ni Senator Cayetano. The Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration, consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution. The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time, absent any question on the rules and procedure related to the transmitted articles. Samantala, kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na matagumpay na nagampanan ng Kamara ang tungkulin nito sa saligang batas matapos maitransmit ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Garafil, ganap na 7:22 kagabi nang mangyari ang transmittal, ilang minuto lamang bago narinig ang mga putukan na nagdulot ng matinding tensyon sa paligid ng Senate compound. Sa kabila ng tensyon, tiniyak ni Garafil na naging maayos ang turnover na tinanggap
itinanggap ng mga opisyal ng Senado sa pangunguna ni na Senate Secretary Mark Mendoza at Senate Deputy Secretary for Legislation Attorney Marivic Laurel Garcia. Ayon kay Garfield, ang naitransmit ay kinabibilangan ng 27 printed copies ng Committee Report number 261 on House Resolution number 989. Nilalaman itong articles of impeachment laban kay Duterte kasama ang 27 flash drives na naglalaman ng electronic copies ng naturang dokumento. Samantala, umalis at hindi tumakas. Ito ang sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos kumpirmahin na wala na sa kanilang poder si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang press briefing ni Cayetano, sinabi nito na voluntaryong umalis si De La Rosa matapos magpalipas ng ilang gabi sa loob ng Senado. Dagdag pa ni Cayetano, karapatan naman ito ng senador dahil wala namang bitbit na kahit anong warrant of arrest ng NBI galing sa International Criminal Court. Nanindigan ng Senate President na walang nangyaring obstruction of justice sa paglis ni De La Rosa. Walang record ng biyahe si Senator Bato de la Rosa ayon sa Bureau of Immigration o BI. Itong sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa DZRH News. Matapos sa mga ulat na nakaalis na si de la Rosa sa Senado, alas 2:30 kaninang madaling araw. Una rito napaulat na namataan si Senator Robin Padilla sa NAIA Terminal 3 kaninang umaga na umano'y nagsakay kay Senator Bato sa kanyang sasakyan para makalabas ng Senado. Samantala, wala pang tugon ang BI kung anong aksyon na sakaling mamataan sa airport ang senador na may ICC arrest warrant. 14 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, may natanggap naman ng intelligence report si Senator Ronald Bato de la Rosa na may nilulutong panibagong operasyon laban sa kanya. Sa ambos interview, sinabi ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Bato, nakawawa naman sila at ang Senado kung kukumpirmahin nilang nasa loob pa ang senador. No comment naman ang legal team sa mga ulat na namataan si De La Rosa sa Ninoy Aquino International Airport. Mari namang pinabulaanan ng iba pang abogado ng senador na si Attorney Jimmy Bondoc na stage drama lamang ang kanilang panig ang putukan ng baril kagabi. Tiniyak naman nito sa mga taga-suporta ni Senator De La Rosa na nasa maayos itong kalagayan. Pakinggan natin ang kanilang mga tinig. Samantala, inaasahan na ni Senate President Alan Peter Cayetano na muling magkakaroon ng usapan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa kanyang press conference, sinabi ni Cayetano na busy na ang minority na hikayatin ang majority na muling sumama sa kanila at magkaroon ng leadership. Pero tiwala pa rin anya si Cayetano sa kanilang 13 senador sa majority block sa ngayon. Ang magiging hamon na lamang anya sa kanila ay kung uunahin ang pagtatrabaho o pamumulitika. Narito po si Senator Alan Peter Cayetano. I'd like to consult them but I'll only see them on Monday. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. So may attempts na naman, sir, against you naman ngayon, sir? Expected naman yun. Who told you that, sir? From the majority? Oo. Kinakausap nila, sir? May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. But your 13 is solid. You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Pabalik tayo sa iba pang mga balita. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good. Komeo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo sa tanghon. Komea sa tanghon. So good. So tanghon. Kalalala
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga.
Dito lang sa DZRH TV. Ang masakit na katotohanan ay 61.64 dollar na ang kada isang piso. Ngayon, so bumagsak, no? record high. So talagang ito hong nangyayari ito sa daigdig ng politika ay you cannot deny the fact na talagang ang pahihirapan po nito ay ang ating mga taong bayan. Ang inflation rate, di ba? Ilang percent, if I'm not mistaken, 27%. Tapos may report na 23 point something ang itinaas ng poverty for the first quarter of 2026. Dumami ang mga mahihirap o pakiramdam nila sila ay mahirap. Oo. Kasi siguro, partner, malaking bagay na hindi na siguro nila nabibili yung mga dati nilang kayang bilhin. Kasi nagtaas ang presyo ng mga bilihin, di ba? Kasi itong halimbawa, bakit na naman natin ito, partner, ang ating mga binibiling produkto, kung ang halimbawang raw materials niyan ay binibili sa ibang bansa, ang pambili riyan ay dolyar. Dolyar yan. So, para makakome up ka ng maraming dolyar, kinakailangan mo ng malaking halaga ng piso. Diba? Ayun lang kasi naman yun. bibilin mo yung dolyar I-convert mo yun eh. I-convert mo yun eh. So, yung 1 million mo, ilang how many dollars yun? Ngayon, kung ang bili mo sa isang produkto, halimbawa ay $1 million, ilang piso yun? Diba? Times, magkano yung sinabi mo? 61.64. Yun, ganun. Diba? Ang mangyayari niyan, para mabawi mo yung piso, na pinuhunan mo dun sa ginamit mong dollar, produktong ibebenta mo sa tao, mamahalan mo ngayon. Kasi kailangan mo mabawi yung pinambili mong piso. Ganun talaga negosyo, di ba? Ang end user is always the victim. So yan ang masakit po niyan. May kasabihan sa Tagalog na, partner, na pag nagsuwagan, pag nagpanuwag, ibig sabihin, pag the bullfight, ang toro, ang naiipit yung bisiro, yung maliliit, yung mga bisiro is the kwan, bisiro is the calf. Okay. Diba? So pagka the calf, yung mga anak, yung mga supling nila. When the bull gets fight together, in the middle of the fight, the bisiro. Hirap na hirap ka. Tagalog mo na lang, okay lang yan. Pag nagpanuwag ang toro, umudugo na yung ilong mo. Ang naiipit ay bisiro. Yun. Alam niyo na kung ibig sabihin ni partner doon. Yun naman. Pag nagsusuwagan po yung mga politiko, yung mga kampo politikal, yan ang nagiging epekto. Hindi naman sila yung naghihirap di ba? Tayo namang mga ordinaryong mamamayan ang nakakaramdam ng epekto. Bumabagsak ang stocks, tumataas ang halaga ng piso laban sa dolyar, nagmamahal ang bilihin. Idagdag pa nga itong kuwang ito. Crisis natin sa gasolina. Oo nga, hindi po tapos. Magkano ako, palibasa hindi, alam mo kasi. Inaamag din sa sakyan ko. Magkano per liter ng gasolina ngayon? Saka medyo hindi masyadong napag-uusapan lately. Kasi nga, ang dami ring issues sa politikal. Na mainit din, di ba? Sana bumalik na tayo uli sa normal na asigasuhin naman, partner, yung problema ng kahirapan, problema ng ekonomiya. Dahil sabi nga kahapon, na-interview natin si Ginoong nung isang araw, si Ginoong Sergio Luis Ortiz. Talagang kulilat na tayo sa investors Dahil alam nyo naman ang kailangan ng bansa, maraming investors, bagkat it will create jobs and taxes. So pag wala niyan, maraming mahihirapan. Sana bumalik na tayo. Kasi total naman, si Senator Bato umalis na ng, sabi ni Senator Alan Peter, huwag escape kasi wala namang ano ba ang technical na umalis ng Senate building, sabi Senate niya, compound. Ano ba ang difference? Tumakbo sa Senado, humingi ng custody. Okay.
protection, ika nga. Protective custody. Ayun, Ang ibig sabihin doon ng protective custody, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, parang ikaw ay hinahabol ng pulis, may humahabol sa iyo at may gustong umaresto, pero wala namang bitbit na warrant of arrest. Kaya ang sabi mo kay Senate President, pwede bang dito muna ako mamalagi? Kasi huhulihin ako, hindi ko alam kung bakit ako hinuhuli. Sabi niya, para halimbawa, kayo mga reporter, sabi niya, tumakbo kayo dito sa akin kasi may humahabol sa inyo na gusto ko yung hulihin. Sabi ninyo, hindi nyo alam kung pulis ba yan, kung sino. Walang warrant of arrest. So sabi niyo, pwede bang dito muna ako mamalagi? So, sige, sabi niya, dito ka muna, under our custody. Ngayon, pag gusto mo nang umuwi, you have the freedom naman. You have the freedom. Na lumabas. Choice mo yan. Kung pakaramdam mo wala na ikang, tawag niyan? Wala nang humahabol wala sa'yo. nang threat, wala nang banta. O di, pwede ka nang umalis. Yun nga lang, ito yung nagiging usapin naman na, 'di ba? Syempre, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, siya ay umalis. Pero may mga kapatid sabi, siya ay tumakas. Kasi 'di ba? Ano yung kaguluhan na nangyari kagabi sa Senado at dun sa mga sa lugar sa area na 'yon, 'di ba? Ang daming pulis, may nandun yung NBI, 'di ba? So nandun din ang media naka-stake out kasi kailangan nating i-record kung ano yung nangyayari, 'di ba? So ano yung difference? Pero yan ang diskusyon ngayon, 'di ba? Nakatakas daw. For the Pilipinong nagugutom at for the Pilipinong walang maibili ng pang-araw-araw na pagkain dahil nga sa nagmamahala ng presyo ng bilihin. It doesn't matter kung anong tawag nyo riyan. Kayo mga abogado, kayo mga legal luminaries, if it's nakatakas, nakaalis. Ngayon, dahil wala na nga sa poder ng Senado, kung may kasong dapat ikaso, may mga taong dapat kasuhan, ipagsampa na ninyo ng kaso, at kung may warrant of arrest, magkaroon kayo ng manhunt operation, hulihin ninyo. Police matters naman yan. Authorities will on top of it, and then go. Tapos, magtrabaho naman uli ang Senado. Nasa kanila yung impeachment, magtrabaho na uli sila, partner. At kung mayroong mga dapat i-hearing, mag-hearing. I-file yung mga karagdagang batas na kailangan ng tao, aprubahan. Paano naman sana, hindi sabi nga ni Mr. Ortiz, baka pwede namang trabaho lang ng trabaho, pero mayroong part na ang ekonomiya hindi napapabayaan. Okay. Kasi syempre, hindi lang naman yan yung buong aspeto ng bansa, 'di ba? Marami pang kailangan tutukan. Katulad ng ekonomiya, 'di ba? May crisis pa rin po. Paalala sa mga baka nakalimutan nyo. Medyo exciting kasi yung nangyari kagabi. So yung crisis pa rin sa Middle East, nandyan pa rin hindi pa rin po tapos So apektado pa rin po ang presyo ng produktong petrolyo, 'di ba? So yun na sana yung mga sino ang kaaway ni Senator Bato, file na ninyo ng kaso. Pagkatapos kung ma-file nyo ng kaso, mag-issue ng warrant of arrest ng local courts, hulihin. Kung yung ICC warrant of arrest ay gusto ninyong gamitin, hulihin ninyo. Nandyan kumbaga kinumpirma na rin naman ng ICC, diba? Na nandyan, totoo, at nailabas na in public yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. In fact, partner, sa ngayon nga, kung titingnan mo, mas mapapadali nga yung paghuli nila. Bakit? Bawat munisipyo may police station. Bawat rehiyon may NBI. Bawat probinsya, distrito, may mga detachment ng AAP, di ba? Nasa sa pwersa ngayon ng gobyerno ang lahat ng kwan. Hawak sila, no? Pero ito rin, katanungan ng karamihan sa atin, nandun na ang mga otoridad sa Senate, nandun na rin siya. Bakit nakalusot pa rin daw? Ano nangyari? Diba? Natin alamang ba ang nangyari? Matapos nating pagpuyatan yan. Matapos pagpuyatan ng mga Senate reporters, diba? Si Raymond Dadpaas, 2 gabi nang natutulog yata doon. Diba? Madulas. Madulas pa sa bagong
Mas madulas pa daw sa bagong lagsang na palos. Nakahawa ka na ba ng palos? Hindi pa. Diba? Pero ma-imagine ko lang kung gaano kahirap hawakan yun. Madulas pa sa bagong lagsang na palos. But we're just kidding. Pero alam mo ninyo, seriously, let's get back to work. Mag-focus na tayo sa pagtatrabaho para maibangon natin ang ekonomiya, sapagkat pagbangon ng ekonomiya, babangon ang buhay ng mga Pilipino. Pero pag ganito ng ganito, $61.64 na dollars. Bukas makalawa, magkano yan? Naku. 62 na? Aabot tayo ng 70 ba? Ibig sabihin? Grabe. Alam mo, pagkatapos niyan, next week, magkakaroon na naman ng oil price increase. Asahan yun na yan. Kasi bumibili tayo ng crudo in gamit ang dollars. So, So, yun, may ano yan, tawag dyan ay domino effect. Ang problema niyan, partner, pag lumalagong ang kahirapan, lumalagong din ang ingay ng krimen. So, alam naman natin pare-pareho yan. Ang taong nagugutom, napipilitan pong gumawa ng masama pagka po nasa sakripisyo na ang kalam ng sigmura, lalo ng kanyang pamilya. Hindi yan tama. Labag yan sa batas. Pero paano natin sasagkaan yung ganyan? Madaling sabihin yan. Unahog mong gagawin yan. Pero lahat ng taong nagugutom, naghahanap po yan ng ilalaman sa sikmura sa kahit anong kaparaanan. 5:33 na po ng hapon. Balikan natin ang mga balita. Dapat daw pong harapin at makipagtulungan ni Senator Bato nga siya mga alagad ng batas kaugnay ng kanyang warrant of arrest para maiwasan ang panibagong karahasan at tensyon. Ito naman ang panawagan ni Senator Risa Ontiveros matapos ang nangyaring shooting range sa loob ng Senado. Samantala, nilinaw ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi empleyado ng ahensya ang itinuturong suspect sa Senate shooting kagabi. Sa isang press briefing sa Malacanang, kinumpirma ni Matibag na volunteer lamang ng NBI ang umano'y suspect na si Mel Oragon na nag-assist sa kanilang mga ahente matapos humingi ng tulong si GSIS Chief Wick Veloso na isecure ang kanilang premises. Narito po, pakinggan at panuurin po natin si Attorney Matibag. Sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po. Una nang kinumpirma sa DZRH News ng Southern Police District na natukoy nila ang 44 anyos na si Oragon. Ang ganda ng pangalan Nauna Oragon. Oragon. Ano ba ang ibig sabihin ng, di ba, gandang lalaki? Hindi. Pag Oragon, makisig. Makisig. Ganun din, gandang lalaki. Sa inyo parang nataraki. Nataraki sa inyo, di ba? Sa Ilocano, nataraki. Nataraki. Ayan, so nauna ring naiulat bilang driver umano ng NBI bilang suspect sa likod ng pamamaril sa Senado kagabi. Sumalang na si Oragon sa paraffin examination habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Hindi mo rin tinanong kung anong version sa kesyo nun, ng Oragon at Henry Uri. Ay, yung yabang, ano ba yan? Samantala ay sinisinaman ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos ang nangyaring kaguluhan sa bansa. Ginawa ng Vice President ang pahayag kasunod ng nangyaring shooting incident sa loob ng Senado kagabi. Sa isang interview sa The Hague, sinabi ng pangalawang Pangulo na nangyayaring kaguluhan sa bansa dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Aniya, lalo lamang lumala ang hidwang politikal sa bansa dahil sa aksyong ito ng pamahalaan. Narito naglabas ng pahayag si Pangulong Marcos matapos ang insidente sa Senado at iginit na wala naman siyang anumang kautusan na may kaugnayan sa pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa. Hindi isinasantabi ng Philippine National Police sa PNP ang anggulong staged o isa lamang diversionary tactic ang nangyaring pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa kanilang sinusuri ang trajectory ng mga bala na tumama sa ikalawang palapag ng Senate building na masyado umanong mataas at ipinagtataka ngayon ng mga tauhan ng SOCO. Pakinggan po natin si PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Iwasan po natin yung mga taga-soko at tama po sila. Sapagkat yung mga trajectory na makikita po ninyo sa larawan, ay masyado po mataas o pataas po siya.
Ipinag-utos na rin umano ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang hiwalay na background investigation sa tinuturong suspect sa Senate shooting na si Mel Oragon. Patuloy ang pagkalap ng PNP ng mga karagdagang ebidensya gaya ng mga CCTV footage na sasailalim sa pagsusuri ng anti-cybercrime group. Target ng pambansang pulisya na makapaglabas ng pinal na resulta ng investigasyon sa loob ng 1 linggo. 37 minuto, magalipas ang alas 5 ng hapon, pabalikan natin ang iba pang mga balita. Kami, ang inyong tagapagulat. Ako po si Miss Karen Oyo. At Henry Uri. Balansyado! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Partner, may nais lang tayong iparating sa kanya. Siguro naman ito'y nabasa at napakinggan na rin yung mga obserbasyong ito. Sapagkat yung sinasabing si partner, si Oragon, ay... Oragon palang pag-pronounce. Oragon. Ang paliwanag ni Director Matibag, kung di ako nagkakamali, volunteer. Volunteer driver. Oo. So tumatanggap ang NBI ng volunteer driver? Kaya nga, yun din nagsabi ng ating mga kababayang nagko-comment sa social media at mga nakakausap natin. Teka muna sir, sabi niya, ang NBI ba sa mga ganyang mga sensitibo, lalo na yung mga ganyang mga misyon, pag may mga operasyon na ganyan, pinagkakatiwala nilang manibela sa isang volunteer driver? Kailangan kasing i-define muna. Ano ba yung volunteer driver? Siya ba ay staff sa loob ng kagawaran ng NBI? Pero hindi siya driver pero nag-volunteer siya? Parang tayo rito. Oo, di ba? Kunyari ikaw, partner. Ikaw ay anchor dito. Pero walang driver. Walang driver that time. Huwag naman driver. Well, hindi, kunyari, di ba? Or biglang, pwede, sige. Sabi ko, sige, partner, saan ka pupunta? Marunong ka namang, may lisensya ka naman, di ba? Pupunta ka ba sa US Embassy? Wala kang driver. Correct. Hindi ako marunong magmaneho kasi. Sige, ako na lang. Yan. Volunteer ka. Pero connected ako sa kumpanya. Sa kumpanya. Oo. Pero, ano din yung, pwede rin yung volunteer driver na galing ba yan sa labas?
Sir, gusto ko ako'y Oo, ordinary citizen. Sir, gusto ko pong mag-volunteer. O, Ganon. nakilala mo lang. Nakilala mo Ano lang. ba talaga? Ikaw Oo. yung empleyado, nakilala mo, nahagip mo sa kalsada, nakatambay lang. Ano ba halika, wala ka bang ginagawa? Mag-volunteer ka na lang muna sa akin. Oo, Pag-drive mo ako. Kailangan maging malinaw yung definition, di ba? Pero sabi nga ni Director Matibag Kwan wala raw namang, hindi raw empleyado, hindi konektado sa NBI. Ibig Okay. sabihin, So, galing sa labas, Oo. di ba? Pero paano yun? Yung confidentiality, yung Yan. safety, yung... Yan. Kasi pag NBI, tas may operation, it requires a certain level of expertise. Tsaka yung you hit the nail, the confidentiality. Dapat Kasi maglilik yan pag kung sino-sino yung makaka-access ng impormasyon, di ba? pagkakatiwala mo ba sa isang volunteer lang? Kung mga komento yan Oo. Pagkakatiwala mo sa isang volunteer lang yung ganyang kasensitibong mga trabaho. Oo. Lalo ng isang bureau. Tapos yung isa pa, yung sinasabi raw na Bakit may pinaghahawak ng baril? yung baril, kaya doon may baril, ay pinahawak lang. Pinahawak pero hindi pinagamit. Iba. Ano ba? Parang, yun din isang sinasabi ng ating mga kababayan. Parang ano lang gamit mo. Naglalakad tayong dalawa kay Henry sa Rojas. Tapos, kay Henry, pahawak naman cellphone ko. Tatali ko lang yung ganun ba yun? Kanya nga, so, para bang volunteer, papahawakin mo lang ng baril. Di ba, kanyan? Kailangan mo ng license to ano, Hindi, di ba? partner. Tsaka sa protocol, siguro dapat malinaw din ito. Sa protocol ba ng NBI, kung halimbawa ako, regular agent ako, may kasakasama ko, may kasakasama kong volunteer, hawakan mo nga muna ito. Paano kung yung volunteer na yun biglang makalabit yung gatilyo? No, kunyari, na-aksidente, may nabaril. O kaya ay natumba at biglang pumutok. Pero yung baril kasi na nakarehistro sa'yo, di ba? So, accountable ka doon. Or biglang, bigla na lang iwinasiwas niya yung kwan. Kasi wow! Baril! Na-excite masyado. Ano lang to, parang kailangan lang maging malinaw. So, bilang mga journalist din, yung mga maliliit kasi ng mga detalye yung ganun, importante din sa atin na malaman natin. Hindi, tsaka siguro naman, ito'y, kung hindi pa naririnig, na lang natin kay Director Matibag yung mga komentong ganyan, pagkat nasa sa puder niya ngayon ang pagpapaliwanag. Yun lang. Yung salitang volunteer, baka kinakailangan maklaro ng maigi, kasi hindi yan, ito kasi ang problema natin, ako naman parang ng problema ng Korean. Ang NBA kasi napakataas ng ating pagtingin at pagrespeto. Talagang pag sinabing NBA partner, yung hindi mga mahuli, yung hindi mga ma-resolve ang kaso. Yes, pag NBI ang nagtrabaho, partner, siguradong matakot na kayo. Yan. At yan ay talagang may kapapatukan yan. Yun kasi ang kinamulatan natin, paniniwala natin, at talagang mas mataas ang ating mataas ang ating respeto, at hanggang ngayon naman mataas ang ating pagkilala at respeto dyan sa National Bureau of Investigation. Yun nga lang, pagka may mga ganyan, ay dapat masatisfied ang tao dun sa kanilang mga paliwanag, sapagkat sa ngayong partner kasi dahil sa social media, ang daling mag-research, ang dami mo ng related literature na kung nagtitisis. Kung nagtitisis ka, partner. Review of related diba, literature, partner? chapter 2. Yes. Para ka nagtitisis nga Pagka minsan may hinahanap ko sa social media, i-click mo lang yung pangalang yun Maglalabasan na lahat kung ano. Diba? Madali na. So, ang hirap ngayon. Ang hirap maglubid ng buhangin ngayon sa madaling salita. Kanya, yan naman, sana. I think... kung katotohanan lang din naman ang sasabihin, hindi mo na kailangan ilubid ang mga kailangan ilubid. Kumbaga, effortless na kung nagsasabi ka ng totoo kahit ba, 'di ba, sa mga torture, kahit balibaliktarin ka, 'di ba? Pagka wala kang alam. 'di ba? Wala talagang mapipiga sa iyo, 'di ba? Ganun lang naman 'yun. Mali ba nalaman kung kagaya mong tinutorture ka ng pagmamahal? Okay yun Pwede. At
pinupusasan ka ng kanyang mahihigpit na yakap. Ay, taray. At ikinukulong ka sa kanilang matitipon ng mga bisig. Parang ayaw yung ganyang pagmamahal. Di ba? Ni Pedro, ano ka ba? Parang possessive masyado. Kay Pedro, si Pedro lang ang pwede magmahal sa'yo, sabi ni Pedro. Arf! Arf, arf, mami, arf, arf. Ayan ang ating alagang Ay, aso. Pedro, get well soon. Ay, hindi naman pala nagkasakit. Hindi, oo, nag-ano lang siya, nagbakasyon. Nagbakasyon. Alright, so, suma total ay yun lang. Balik trabaho tayo. At ekonomiya naman ang ating palaguin at ang ating mga mahihirap na kababayan ang hangoy natin sa kahirapan. Tigilan na natin muna siguro ito. Kung po pwede, si Senator Bato naman ay nasa laya na di kung hulihin na. Kung meron siyang karampatang warrant para sa local court at saka kung implementable na yung ICC warrant batay sa interpretasyon ng mga abogado at sa kung anong pulisya ng gobyerno at na naaayo po sa rule of law, then let's do it. Balansyado! Ay, 52. Kumausap nga tayo. Nandiyan na ba si Juan? Si Professor? So, isang political analyst ang ating kakausapin. Ano ba tungkol dito sa nangyari? Ano ba talaga yung kumbaga... Baka meron nga rin ano ba yung proseso? Ganon? Hindi, baka meron siyang mga may isasuggest na bahagdan na po pwedeng tawirin na ng ating mga law enforcement nasa gobyerno sa bawat sangay para unti-unti na ulit tayo makabalik pa rin doon sa sinasabi nating pag-focus naman sa tunay na problema ng bansa. Tandaan po natin para matanggal natin kung ano lang yung ingay dun sa totoong issue. Kasi talagang itong masakit na katotohanan kasi pag pumunta ka sa, ito lagi naman nating sinasabi, sa mga government hospital na makikita mo tunay na mukha ng kahirapan. Pag pumunta ka sa mga eskwelahan, lalo ngayong tag-init, kung ilan ang mga nagsisiksikan sa mga public schools, na yung iba, wala namang public schools na naka-aircon as far as I know. Napaka-social naman kung meron. Merong mga electric pan dyan na dahil sa, siyempre, pinagtsatsagaan na lamang, ay para ka ng nagkaklase na may lumilipad na tura-tura sa iyong kisame. Maingay. Maingay na, mainit na ang buga, maingay pa. Oo nga. Diba? Walang maaayos sa palikuran, mga inumin tubig yung mga estudyante, yung ganyan mga problema partner na dapat pinatutuunan ng classrooms. Kung may sapat pa ba na classrooms, diba? Parang yan na yung sobrang tagal na issue. Kung may sapat pa na classrooms na hindi na po nagle-lesson sa ilalim ng puno ng mangga ang isang klase. Mga magsasaka natin na ang pangapaninda nila at mga produkto nila ay hindi na pagkakakitaan ng husto sapagkat mahal na ang kanilang puhunan, ang kanilang merkado ay hindi naman sapat, napakamura nilang nabebenta, yung iba ay dinadump na lang yung mga ganyang klase po ng problema na dapat yan na si Professor Froilan Calilong, isang political analyst. Prof, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen. Magandang hapon po, Professor. Good evening po. Good evening ka Henry and Ma'am Karen. Good evening. Kay aming natawagan uli sapagkat siguro makahingi uli kami sa inyo ng inyong mga kontil-butil sa nangyayaring ito sa ating bansa, sa Senado, sa Malacanang, sa Kongreso, sa issue ng impeachment, issue ng flood control. Kasi kahapon ang sabi ho nung aming nakausap na ekonomista at leader ng business sector na si Ginoong Sergio Luis Ortiz, talagang problematic tayo lalo na po sa sa economy because of this political hulabalos. What can you say about it? Well, I totally agree with that. Sobrang laki at sobrang dami nitong ating political noise na kinakasangkutan ngayon to the point that the real
the real intention and the real motive behind the creation of a government, which is to govern and to set aside talaga, no, and in the process talagang yung ating economic imperatives, which is of course tied up to political stability, is actually taken aside, and talagang malaking problema. Imagine we have 7.2 inflation, we have a very high GDP to debt ratio at this point, and yet ang ating mga politiko, ang ating both in the lower and upper houses, ganun din ang ating Pangulo, ang focus is impeachment and all this political turmoil happening in the country. And let's face it, this is really within the current context of the 2028 elections. Nothing more, nothing less. Yes, siguro accountability and justice is actually one side to it, but the bigger picture actually is geared towards 2028 elections and the positionings for the upcoming elections for that matter. But if we're going to ask them, ang kanilang binabanggit, Prof. Partner, is this is our constitutional duty. This is our constitutional mandate. We have to we have to take actions on this impeachment complaint. Kailangan, siyempre, imbestigahan namin, mag-hearing kami, kapagkat yun ay constitutional duty. But you were saying na it's all for the 2028 elections, Professor? Well, actually, kasi kung titignan po natin, yes, true enough, yung ating Vice President, maaari naman talagang may mga pagkakamaling ginawa. At yun nga, kinakailangan naman natin talagang idaan sa isang impeachment procedure. Pero parang kung titignan natin kasi yung orchestration and yung amount of resources that is being funneled to the issue of the Vice President, when in fact, the Vice President, ano ba talaga ang function ng Vice President? She's just the President in waiting, Kumbaga parang spare tire lang naman talaga siya, technically speaking. Pero yung attention, kasi yung tinitingnan natin, yung sobrang focus And let's face it, it's just simply because the Vice President declared her intention to run. And that the government, especially the current administration of BBM, is actually very cautious about her because she appears to be the only candidate who is steadfast in trying to make this government of BBM accountable for everything, the flood control, the billions of pesos that were lost, the gold that was nowhere to be found, yung Maharlika Investment Fund, at saka yung paglustay nga ng pondo. Kung totoo man yung binabanggit ni Senator Amy Marcos na ang bawat kongresista ay nakatanggap ng 20 million upfront, just for voting for the impeachment in favor of it, napakamahal po talaga ng ating ikalawang Pangulo kung titignan natin. So ang aking tinitignan basically is kung paano ginagamit ng gobyerno yung kanyang makinarya, yung kanyang resources at kapangyarihan para nga masiguro na ang ikalawang Pangulo ay hindi na makakahabol ulit. Pero in the process, wala naman tayong problema ron because that's for accountability. Pero kasi nasa-set aside po talaga yung mas mahalagang papel na dapat niyang gampanan, which is of course governance. Kaya nasa gitna tayo ng crisis at mahirap ang buhay. Pero ang ating mga kababayan, nararamdaman natin yung tinatawag na political fatigue, the impeachment fatigue, because they feel that they're already being neglected, they're being set aside because of the political considerations ng ating mga leader at the moment. Okay. Nabanggit niyo, Prof. Roylan, na nasa crisis po tayo. Pero equally importante din naman po ang issue ng issue ng accountability, issue po ng hustisya. Ayun po, So, ano po ba sa inyong palagay ang dapat gawin ng pamahalaan para balansehin naman ito? Kasi equally all the issues are very important at kawing-kawing po yan maaari pong makaapekto ang isang issue sa susunod po na issue. Itong issue ng ekonomiya, itong politika ay may epekto sa ekonomiya. Itong ekonomiya may epekto po ito sa, sabihin na natin, confidence po ng mga investors galing po sa ibang bansa. So ito po ay connected po. So ano po ba ang sa inyong palagay ang dapat gawin para lahat po ito ay matutugunan
Wala pong may iwan na issue, but at the same time, hindi po mapapabayaan yung mga pangunahing pangangailangan at pampublikong serbisyo para sa taong bayan. Well, una siguro po, no, I totally agree with that. No? Tama po yun, no? Especially on the question of accountability, because much of our institutions are dependent on the reliability and the trust and the confidence, particularly ng mga foreign investors. At tama po yun, ano? Kaya nga po ako, I share the same sentiment na dapat talagang matuloy itong impeachment. No? Matuloy ito dahil it's a constitutional process, and at the same time, para nga maipakita natin sa buong mundo that our institutions are actually working properly towards accountability and fiscal justice. So tama po 'yon. Ang kailangan lang natin tignan dito is kung meron pa talaga tayong ginagamit na pondo ng pamahalaan para talaga yun nga bigyan itong mga kongresista na to na pumirma doon sa impeachment. That's one. Secondly, kinakailangan po ng masusing pagpapaliwanag ng ating pamahalaan kung paano ba talaga nagagamit at yung ating national budget, no? Ano na ba yung nangyari doon sa mga bilyong-bilyong pera, no, na nandoon sa Maharlika Investment Fund? Wala na tayong narinig, ano? Yung gold na binenta, wala na rin na nakakaalam. And yung PhilHealth funds and many others, no? So, in short, hindi ito na i-communicate sa atin ng maayos. Thirdly, wala tayong masyadong nakikita na parang legacy projects or programs itong administration na to, no? Particularly sa infrastructure. Yun nga sana, yung flood control could have been a very good, important legacy project ng pamahalaan. Yun nga lang, nauwi tayo sa scam, no? Tsaka sa mga ghost projects. So, yun, these things I think are important. And of course, kung paano talaga tayo ina-navigate ng gobyerno sa crisis na to. Remember, we're the very first country to declare a national state of energy emergency. But after the declaration, there was no sense of urgency on the part of the government to craft meaningful programs or policies to cushion the effect, maliban doon sa ayuda. Pero ano bang mga structural or systemic programs na kayang ilatag ng gobyerno na talagang magtatawid sa atin dito sa crisis na to, no? Kasi yung epekto ng crisis na to, hindi lang natin ito nararamdaman ngayon. Actually, nagsisimula na nating maranasan, pero mas lalala pa ito sa mga darating na buwan. Ang tanong, handa ba yung gobyerno natin? May sapat ba tayong programa para dito? Yun yung pinakailangan ng mga sagot ng ating pamahalaan para maramdaman ng tao na oo, may politika, meron tayong kinakaharap na impeachment, tama naman yan. Pero kinakailangan din pakita ng gobyerno na nagtatrabaho rin sila para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Oo nga po, siguro po Prof, yung nabanggit nyo na walang nakikita po na legacy projects ang administrasyon, unfortunately po hindi po ito natututukan. And then yung sa krisis naman po, hindi po natin kasi maiiwasan ito, hindi po natin mapipigilan. So dapat magkaroon po ng mga programa yung pangmatagalan, sustainable po and yung mga programs na maaasahan po ng ating mga kababayan. Katulad po siguro nung supply po siguro ng enerhiya, gasolina man po ito, crude oil, kung ano man po like stockpiling, yung mga ganun. Medyo hindi po talaga natututukan. Hindi po tayo walang vision, kumbaga. Hindi nakikita yung future, mga future na calamities po. Dagdagan ko lang yung kay partner ka rin ng konti, Pero syempre, on the part of the palace, ang sinasabi naman, teka muna, hindi ba nyo nakikita yung 200,000 kada barangay na makikinabang, tapos yung pamimigay ng 10 kilong bigas, yung mga ganyan, hindi ho ba daw yan Hindi ho ba daw naman yan parang, hindi ho ba daw naman yan may tuturing na ring, I don't know, kung ligasiya ba yan, kung ano bang interpretasyon nyo riyan? Pero ang problema po kasi, kaya nga kinakailangan talaga structural siya, systemic, because it needs to cut across all segments. Ang problema po kasi, yung halimbawa, yung middle class natin, they are the ones that really is heavily burdened with all sorts of taxes. And yet, hindi naman sila naambunan ng ayuda. Yung at least yung nasa taas ng middle class, they are also sensitized because they have the means, So paano naman yung middle class na siya talagang bumabalik sa ating ekonomiya? Wala sila nakukuha. In fact,
may mga programa ang gobyerno na kung titignan natin, maganda kasi social amelioration siya. Pero tayo ba kinukuha pa rin yung pera sa middle class pa rin, kagaya ng 40, so kaya nitong Lifeline sa Meralco, di ba? Pero ano ba ang naibibigay? Ano ba ang kayang ibigay sa mga middle class? Yung inflation, hindi naman sila sila sensitized dito. Pero yung sweldo nila hindi rin naman tumataas, no? So yun yung mga kinakailangang i-address ng gobyerno, yung mga long-term reforms. At tama po yung kanina, sustainable dapat. Prof, yung binabanggit nyo lang kanina ng mga issue ng what was that? Corruption scandals din yung ano ba yun? Anong binabanggit nyo? Yung sa gold, saan ba yun? Sa Maharlika. Sa Maharlika Investment. Of course, not to mention the flood control scandal na sinasabi na ay phenomenal, and this is the biggest scandal of the history of Philippine government. Pero well, of course, sabi naman ng iba, teka muna, di ba, may 125, kaya nga ini-impeach ang Vice President, may 125 million na hindi niya maipaliwanag kung bakit in 11 days nagastos yun. Yung dalawang yung dalawang bagay na yan, parehong corruption po yan. Paano nyo bang kuha nyo yan? Well, yun nga po, no? Ang corruption kasi, technically, kahit nga, kasi the way we define corruption is using public office for private gain. So, whether piso yan o kung ilang bilyon yan, basta hindi sa'yo yan, that's also technically corruption. So, tama po yun, na tignan natin itong sa ating ikalawang Pangulo, kung meron din siyang hindi na ipapaliwanag. The impeachment court technically is the right venue for her to state her position. No? Pero gayon din man, kinakailangan din naman na yung dito sa flood control, siguro mas maganda sabay siyang umuusad. Pero kasi kung titignan natin for the past few months, especially nung nawala na nga itong ICI, itong Senate Blue Ribbon Committee, parang nalagyan ng takip itong si Panfilo Lacson. I don't know kung ano nangyari sa kanya, na wala na talagang kinahinatnan yung investigation. I mean, yung pangako sa atin na may mga malalaking isda na maipapakulong hanggang ngayon, maliliit na mga district engineers lang, mga maliliit na engineers ng DPWH ang nasampulan. So all these things, no, kinakailangan sabay na gumugulong kasi pareho namang pera ang pinag-uusapan dito Pero bakit pagdating sa gobyerno at sa katiwalian ng administrasyong ito, mukhang ang ating mga institutions bumabagal. Pero pagdating sa ikalawang Pangulo, talagang masyadong mabilis, no? And I think one of the considerations we're seeing here is because of the election. Dahil kung halimbawa mapipigilan nila ang ikalawang Pangulo from running, that will mean walang magpapanagot sa kanila. Walang maninigal sa kanila later on. Kahapon nga, partner, na nagulat tayo sapagkat mismong sabi nung ating na-interview na leader ng negosyo is yung flood control scandal. Tama ba yung partner? Sabi yan ang killer sa lahat ng mga kung ang tatanungin daw po yung feedback ng mga foreign investor, ang tawag nila yan killer parang killer corruption. Talagang pinakamalaking corruption scandal. But paano kaya ho ito? Yun na nga, binabanggit nyo, sabi ni Senator Amy Ika, may mga pananakot, kakasuhan, bukod sa may mga nagsusuhol dyan sa impeachment na yan, yung mga kwan na hindi boboto, kakasuhan. Paano ho ba yan? Ano ba, nawe-weaponize ba yung mga ganyang kwan? Mga ganyang skandalo? Pagka ho nawe-weaponize yan, baka wala na hong kapatukan yan. Totoo po yun. At yun nga po, it really casts a lot of doubt to the integrity and to the reason or to the rationality as to why we are having the impeachment. Lalong-lalo na kung mapapatunayan talaga na yung mga pumirma sa impeachment ay mabibigyan ng additional MOOE o mabibigyan ng mga FLRs or tinatawag nating for late release at saka yung upfront na 20 million. Because let's face it, no?
kanino bang pera yon ipinapamudmod nila sa mga tao na pumirma sa impeachment? Pero ng taong bayan yun. So, they should really be held accountable for that. Kung ginagamit nilang resources ng pamahalaan. I mean, it really doesn't make sense na ang pinapatungkulan natin dito ng impeachment yung paggamit ng pondo ng hindi tama. Pero yung kaparaanan para i-impeach natin itong Vice President, paggamit din ng paggamit ng pondo na hindi naayon. At ito nga ay mas matindi kasi tantamount to bribery kung totoo man ito. No? So, paano natin itatama yung isang pagkakamali? By committing another mistake. No? And all these things are happening right now, especially with what's happening in the Senate, nung nagkaroon ng palitan. Lahat naman ito ay magkakaugnay. Lahat ito ay pumapatungkol doon talaga doon sa impeachment. Yun nga lang, merong mga mas malalim sigurong pagpapakahulugan ngayon. And the way I'm seeing it, it's connected also to the possibility of the reopening of flood control investigations. Dahil kasabay ng pagbabago ng Senate presidency, maaaring mabago rin yung committee chairmanships, and definitely that will happen. So kung matatanggal si Pangilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee, mas magkakaroon siguro ng direksyon at mas maaaring ito yung kinakatakutan ng Malacanang, no? Kaya nga maaring itong mga commotion na to na nangyayari sa Senate is in line with weakening the presidency of Alan Peter Cayetano at maaari magpalit later on kasi Malacanang would not want a Cayetano presidency in the Senate. That's really the bottom line. All right. Prof, thank you so much for again sharing your thoughts. Salamat po na marami sa inyo. Thank you po, Prof. Salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you, Professor Proilan Calilong, isang political analyst. We'll be right back. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado! This time check is... Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Muna tayo sa iba pang mga balita wala sa ating mga reporters. NBI tinangging may utos si Pangulong Marcos sa arestuhin si Senator Bato kahit pa mayroong masaktan. Balita mula kay Leth Narciso Let. Wala umanong katotohanan ang pahayag ni Senator Amy Marcos na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tauhan ng NBI na arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa kahit na anong pamamaraan kahit pa mayroong masaktan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi niya alam kung saan nanggagaling si Senator Amy. Taliwasan niya sa sinasabi ng senadora, ang utos ni Pangulong Marcos ay walang gagawing pag-aresto o anumang pagpasok sa Senado bilang respeto sa proseso ng Korte Suprema na naglabas ng resolusyon para magkomento ang respondents sa petisyon ni De La Rosa. Ayon pa kay Matibag, mahigpit niya ring ipinagbilin sa mga tauhan ng NBI na ipinadala sa GSIS na kahit makita si Senator Bato ay i-monitor lang at walang gagawin ang mga ito. Palaisipan rin sa opisyal kung sino ang NBI na tinutukoy ni Senator Amy na nakausap umano nito at nagbigay ng maling impormasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ms. Let Narciso. Samantala pag-alis ni Senator Bato de la Rosa, personal niyang desisyon at walang dapat sisihin na ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan Raymond. Todo depensa si Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kustodiya ng Senado. Ayon kay Cayetano, walang mali sa ginawa ni De La Rosa at walang dapat sisihin na kung sino man sa Senado kahit ang mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms. Paliwanag ng Pangulo ng Senado, walang warrant si Senator Bato kaya hindi siya maaaring pigilin. Ang warrant na kinikilala ng Senado ay mula sa lokal na korte at hindi ang galing sa International Criminal Court o ICC. Dagdag ni Cayetano, ang protective custody kay Senator Bato ay habang siya ay nasa gusali ng Senado, ngunit ngayon na umalis na siya ay nawala na ito at nasa sariling diskarte na to. Sa report ng Office of the Sergeant at Arms ay 2:30 kanya na madaling araw nang nagkasabay umalis ng Senado sina Senador Robin Padilla at Senator Bato. Narito si Senate President Alan Peter Cayetano. Siyempre, pag nandito sa building, siyempre, I have to look muna ano yung warrant at alam nyo na yung stand ko. So in that sense, parang siya nag-voluntary umalis sa protective custody ng same example ko sa inyo kanina, di ba? If the media comes, may naghahabol sa inyo, hindi nyo sure kung police, hindi.
wala namang warrant, pero yung tingin nyo wala na yung threat, gusto nyo na umuwi, pwede naman. But pag nandito sa building, syempre, I have to look muna ano yung warrant at alam nyo na yung stand ko. So in that sense, parang siya nag-voluntary umalis sa protective custody ng same example ko sa inyo kanina, di ba? If the media comes, may naghahabol sa inyo, hindi nyo sure kung police, hindi, wala namang warrant, pero yung tingin nyo wala na yung threat, gusto nyo na umuwi, pwede naman. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balance. Thank you, Raymond. Samantala, grupo naman ng PMA alumni nanawagan ng pagiging non-partisan sa issue ni Senator Bato de la Rosa. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Pinakakalma ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang mga PMAer sa gitna ng isyong kinasasangkutan ni Senador Ronald de la Rosa. Sa isang liham na pirmado ni PMA-AAI President Ricardo David Jr., hinimok niya ang mga kapwa-kabalier na manatiling non-partisan pero nagkakaisa. Batid umano ng Ayers na bawat isa ay may sari-sariling opinyon sa kinaharap na ICC warrant of arrest ni Senator Bato. Ngunit hindi umano sana nitong mabura ang kanilang kapatirang itinataguyod ang due process at rule of law. Inilabas ng grupong pahayag matapos ang tensyonadong putukan sa Senado na nagresulta sa pagtakas sa De La Rosa. Gayam din ang apela nito sa kapwa Ayers na suportahan siya sa krusada. Membro ng Sinagtala batch ng 1986, nagsilbi ring PNP chief si De La Rosa bago maging mambabatas. Ura na nagsalita ang pambansang pulisya at sinabing hindi nila nakikitang rebelyon o labag sa batas ang panawagan na ito ng senador sa mga kapwa Ayer. Tiniyak din ng PNP na hindi dahilan ang dating katungkulan ni Bato para maipatupad nilang ICC warrant sakaling may go signal na mula korte o maging sa Interpol. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, Criminal Investigation and Detection Unit Chief ng QCPD at investigador sa road rage case. Pinasisibak ni Napolcom Commissioner Vicente Calinisan. RH5 Val Gonzales, ibalita mo yan, Val. Galit na galit si Napolcom Commissioner Vicente Calinisan sa hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit at investigador sa kaso ng Police Quezon City na nagtulak ng kapwa rider. Sinermonan at pinayuhan ni Calinisan na magbasa ng batas sina SIDO Chief Police Lieutenant Colonel Edison Uano at investigador ng kaso na si Police Corporal Benito Calungay Jr. Nagugat ang galit ni Calinisan matapos na slight physical injury at malicious mischief lamang na kaso ang isinampa ng SIDO laban kay Police Staff Sergeant Erwin Lagwa. Si Sargento Lagwa, ang 39 anyos na QCPD personnel na nag-viral sa social media dahil sa pagtulak nito sa motorsiklo ng kapwa motor rider na nakagitgitan sa C5 Road, Pasig City noong araw ng Martes. Sa press conference sa Napolcom na live din sa social media, pinagpaliwanag ni Calinisan ang police official kung bakit hindi frustrated murder ang isinampalaban sa kasamahan nilang pulis na nakatalaga sa District Mobile Force Battalion. Dahil dito inirekomenda ni Calinisan kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin at QCPD Director Randy Glenn Silvio na pagtatanggalin sa pwesto sina SIDO Chief Police Lieutenant Colonel Uano at Corporal Calungay. Kaninang umaga ay una na ring sinibak sa pwesto ni General Silvio ang pulis na si Lagwa at ipinasa sa ilalim sa automatic leave of absence without pay habang ito ay iniimbestigahan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Val Gonzales. Nako, partner, sa ating mga kapwa nagmamaneho. Ano, ha? Although it's easier said than done kasi pag ikaw yung nasa sitwasyon na gano'n, medyo talagang kung siguro yung manibela mo ay nakakaganti ng mura. Laging biktima ang manibela no? Kawawa. Kawawa naman siya. Pero grabe nga naman kasi, di ba? Konting, well, sabi mo nga, easier said than done. Konting pasensya, konting pag-unawa. Pero, syempre, lahat tayo, sabihin na natin, nasa stress sa buhay, maraming inaasikaso, maraming iniintindi, may kanya-kanyang mga, mental health. May kanya-kanyang mga struggles. Di ba? Seryoso tayo dyan, di ba? Pero ako, partner, titingnan ko ito sa isang sa side naman na baka may kailangan gawin ng gobyerno sapagkat sa kalsada kaya madalas nagkakagit-gitan
minsan yung guhit pa lamang ng kalsada na kulay puti Ay, faded na. 'Di ba? Minsan yung street sign malabo na, di naman nakatago kaya pa sa yun. puno, Natatakpan. maliit pa, hindi na masyadong mabasa, 'di ba? Nagkakaroon ng kalituhan sa mga motorista. Pagka minsan yung mga traffic lights, kung hindi man sira, aandap-andap, hindi na gumagana, kanya-kanya na ng ganun ang nangyayari, kanya-kanya na ng sigalputan yung mga motorista. Unfortunately, nakakalungkot dito sa Pilipinas, yung disiplina kasi ng mga motorista sa kalsada, talagang sobrang baba. Tsaka yung penalties sa ibang bansa, partner, kaya yung mga puntahan mo na lang yung Subic. Yung Davao. Pagka lumabag ka sa traffic rules, malaki ang penalties at walang arigluhan. Kaya naman, partner, talagang disiplinado. Mag-i-stay ka sa lane mo. Dito kasi, partner, wala lalo na dito sa Metro Manila, with all due respect, meron namang iba pero madami walang yun ang sinasabi natin sa guhit pa lang, sa streets signs, 'di ba? Sana makita natin yan kasi baka makakatulong yan sa mga road rage na yan, partner. Kung ang Hindi, pero ito kasi yung news ni Val, traffic enforcer din yung police yung involved. Kanya nga, lalong mas masakit yan. Lalong mas masama yan. Bakit ganun? Sapagkat ang mga enforcers, ang training ng mga yan, yung maximum tolerance. Correct. Pero kung sila mismo ang hindi makapag-agwanta, how much more pa nga? Ang mga ordinaryong Pilipino, wala namang sapat na training doon sa tinatawag na maximum tolerance. So, revisahin natin pare-pareho lahat. Although paulit-ulit man, pero pag nagre-review ka kasi, gumagaling ka, partner Pag lagi ka nagre-review. Kring-kring promo na po tayo! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Puntahan natin ang Baklaw tuloy. Yan ang kanyang pangalan. Kalamba, Laguna. Si Ma'am Sheila May Baklaw. Hi Sheila, magandang gabi sa Kalamba. Hello po, good evening po. Good evening, ma'am. Ilan taon na si Sheila? 28 po. Aba, pwede na nga. Oo, pwede na mag-asawa sa budget na 500. Ito na, Ma'am Sheila, ang ating katanungan. Ano pong himpilan ng radyo ang number 1, number 1 at kauna-unahan sa buong Pilipinas at sa Calamba, Laguna? DZRH po. Ayun. Congratulations. Mag-ano ka na? Paghanda mo ng kasal mo, Sheila. At may budget na. Salamat, Sheila! Congrats, Ma'am Sheila! At dyan na po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Palagi nating paalala at lambing sa lahat. Unais nating umasenso sa buhay, magdasal, manalig sa may kapal. Gumawa palagi ng mabuti, huwag gagawa ng masama. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi naman magbubunga ng masama. Tumulong palalo sa mga nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po si Attorney, Thursday. Attorney Rina Seco sa DZRH Usapang Legal. At ihabol ka lang to, partner. Bumili si ATI Director Remelin R. Recoter, Mama Emmy, ng transistor radio. Ayan, para makinig sa ating programa dito po sa DZRH Balansyado. So binabati po natin ang Department of Agricultural Training Institute, Director 4 na si Ma'am Remelin Aricoter, si engineer, at of course ang yung partner sa Agri Ascenso, si Ma'am Niet Arceo, nakikinig ngayon at ang buong tropa ng ATI. Teka muna, utang ko ito nung Tuesday pa pala ito. Nagpapabati pala si Ma'am Norma Onagan na birthday daw noon. Ako, Ma'am Norma, belated happy birthday po sa inyo. Galing po sa inyong magandang anak
na nakikinig po sa atin palagi din, na si Nimpa Onagan, na si Maripi Jacob. Diyan po mga kaibigan natin naman yan sa Samis Merchandising and Radiator Shop sa Sukat. Salamat po. 6:30 na ng gabi. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Ang oras na yan ay hatid sa... Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of